Pilipinas, ang oras po natin, alas 6:42 ng gabi. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng kumpanyera ng bayan. Attorney Cheryl Adami Molina, si Attorney Cam sa Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi po, Luzon, Visayas, and Mindanao. Usapang legal muna tayo. Kasama po si Attorney Cam sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tayo po ngayon ay live na live sa DZRH News Television at sa DZRH News. Ganun din sa Facebook page ni Attorney Cam. Hanapin niyo po ako sa TikTok, Attorney Cam. ATTYCAM. Kapag may time tayo, sumasagot po tayo sa mga katanungan ng ating mga kababayan. Dahil nung Monday na pag-usapan na po natin ang usaping pangangaliwa, diretso na natin, no? Tungkol naman po sa usaping pangangaliwa pa rin na may kinalaman na sa kasong bigamya. Ano po ba ang bigamya, no? Yung tinatawag natin na in English, bigamy. Ayan. Yung mga may asawa na, legal na kinasal sa kanilang mga misis o kaya naman sa kanilang mister, at muling tumibok ang puso sa kanilang pangalawang pag-ibig at muling nagpakasal kahit sila ay merong valid and existing marriage. Sabi sa ating saligang batas, ang krimen po na bigamya ay nakukumit, no? O nagagawa, no? Ng kahit sino man, any person na magko-contract po o papasok sa ikalawang marriage, bago niya pa ipawalang bisa ang kanyang unang kasal, ang kanyang unang valid and existing marriage. Ibig sabihin, so may unang misis, unang mister, tapos merong pangalawa. Yan. Ang tanong, usually po, ang nagfa-file ng kasong bigamy or bigamya ay ang unang asawa, no? Dahil malalaman niya na ay, ang mister pala niya, no? O kaya naman, yung misis, no? O kaya naman ang misis niya ay nagpakasal uli sa pangalawa kahit sila pa ay kasal. So yung mga aggrieved party, yun ang nagfa-file ng kasong bigamya. For example lang, no, si Mister, no? Si Mister ay nag-reunion. Nakipag-reunion sa kanilang batch. Alam niyo po, makwento ko lang, no. Nung kami po ay kakasal ng aking mister, no, sa dito kami kinasal sa Malati Church. So meron pong tinatawag na parang seminar para sa mga magpapakasal. So isa sa mga nakwento ng aming parang mentor namin doon, no, yung nag-orient sa amin, yung usapin na reunion. Sabi niya, wag kayong papayag na a-attend ang inyong mga misis o ang inyong mga mister sa reunion. So kami naman, bakit naman reunion nga yun, happy, ganyan. Marami na daw na nagpa-counsel sa kanila na ganito ang sitwasyon. Si misis o kaya si mister umattend ng reunion at nakita ang kanyang dating iniirog o kaya yung kanyang dating crush. Tapos biglang nagkasabihan, nagkaaminan na rekindle ang kanilang relationship, no, yung kanilang nararamdaman sa isa't isa. At doon na, no, nagkakaroon ng sigalot sa buhay mag-asawa. So, tandang-tanda ko yun kasi yun ang isa sa mga sinasabi sa amin nung sa seminar. Kasi proven and tested dahil yung nag-orient sa amin
Ganon ang nangyari. Ang kanyang misis ay pumunta sa reunion somewhere sa Visayas. So siguro parang Bicol, somewhere Bicol. Or Iloilo if I'm not mistaken. Pagpunta daw niya doon, yung misis niya pag-uwi daw sa Manila, nagbago, naging cold. Naging malamig sa kanya. At nalaman niya na meron ng communication yung kanyang misis at yung kanyang classmate na nakilala niya or na-meet niya ulit dun sa reunion. At muntik na daw na magkahiwalay itong mag-asawa. Pero dahil nga pinalanalangin niya yon, hindi naman natuloy. So parang yun yung sinasabi niya. Bukod sa personal niyang naranasan, marami ang nagpupunta sa kanila na mag-asawa na nagpapa-counsel, na nagkaroon ng parang sigalot ang kanilang pag-aasawa, buhay pag-aasawa, pagkatapos umattend ng reunion. Anyway, so ayun na, doon na tayo, no? Ang tanong, so kung halimbawang muling tumibok ang puso sa pangalawang beses, kasal ka na. Ano ba yung kanta nun? May kanta yan eh. Parang, it was sad to belong to someone else when the right one comes along. Naalala ko pa. So, ganon. Paano na mangyayari? So, imbis na itigil ang kanilang mapusok na nararamdaman, so, naging nagsama pa at hindi lang yun, no? Nagpakasal muli. Paano yun? Merong una, no? Na Mrs. or Mr. Dun sa former or valid and existing marriage. So usually ang offended parties dito, it's either yung Mrs. or yung Mr. Paano naman kung halimbawa yung pangalawang asawa, pwede rin ba siyang magkaso ng kasong bigamya? Take note, pangalawa po siya. Siya ang second. Hindi siya ang una. So parang titignan mo, parang hindi siya ang offended party. Kasi ang unang tinamaan dito na nasaktan, no, ay yung unang Mrs. o yung unang Mister, no? Paano ka masasaktan pangalawa ka? Yan ang magandang katanungan, no? Ang crime ba, ang pagkakaso ba ng bigamya kay first wife or first husband lang na offended parties? O pwede rin yung pangalawa na pinakasalan na wala namang alam? Yan. Yung magandang depensa dyan diba? So, makakasuhan ba? Tandaan nyo po, again po, ang crime po ng bigamy, nasa revised penal code po yan. Sa article 349, may kulong po iyan, ha? So, meron niyang mga sirkumstansya kung saan maaari kang makulong sa kasong bigamya. So, unang-una, ikaw na nagpakasal ng pangalawang beses, meron kang valid and existing marriage. Or register pa sa, sa PSA or NSO, no? Pangalawang elemento, dapat yung first marriage mo, hindi pa siya nadidissolve, hindi pa sinasabi ng korte na yung kasal ay walang bisa. So, paano masasabi ng korte na walang bisa? Kung ikaw ay nag-file ng petition for declaration of nullity of marriage, no? O kaya petition for annulment. So, ang ginawa mo, hindi ka pa nagpa-file, hindi pa sinasabi ng korte sa'yo na, walang bisa ang iyong kasal, so, pwede kang magpakasal uli, no? For the purpose of remarriage. Ang ginawa mo, wala lang. After mong mamit yung iyong the one, o kaya the one that got away, nagpakasal po kayong muli, no? So, yun po yun. At syempre, ang yung subsequent marriage mo, magiging valid sana kung wala yung iyong first marriage. So, ito po yung mga elemento ng kasong bigamya. So, dito po, no, may mga iba na mga kababayan natin na hindi na lang nagpa-file, no? Kahit na pakasal na lang sa pangalawa, sige, sa'yo na yan.
May iba, nabawasan ako ng tinik. O sa'yo na yung tinik. Biro lamang po, biro lang. May mga ibang gano'n, no? Ayan, nagpapatawa lang tayo, nagpapangiti lang tayo. Pero ang kaso kasi na to, no, medyo seryoso, lalo especially kapag yung mga una na nasa former marriage ay of course, no, masakit, hindi pa matanggap. So bakit nangyari yon? So ang mga defense lagi ng mga nagpapakasal ng pangalawang beses nang wala pang declaration of nullity of marriage o hindi pa sinasabi ng korte na walang bisa ang kasal, ang sinasabi nila, wala namang bisa yung kasal namin kasi walang marriage license eh. Wala namang bisa yung kasal namin kasi hindi naman ako umattend nun, proxy. Wala namang bisa yung kasal namin kasi ganyan. So may mga ganong depensa, no, na sinasabi nila. Ngayon, during the past jurisprudence, ibig sabihin yung mga desisyon na ng Korte Suprema, no, ang sinasabi doon, pag hindi mo pa inaanal o hindi mo nadedeklarang walang bisa ang iyong yung unang kasal, hindi ka pwede magpakasal ng pangalawa. Kaso may lumabas na jurisprudence ngayong bagong kaso doon sa Pulido case kung saan nag-file siya ng petition for declaration of nullity of marriage or rather petition for annulment. Kumbaga pinapawalang bisa niya yung kasal niya, tapos nagpakasal siya while pending yung kaso. Ayan. Ngayon, after nung while pending yung kaso, yung kanyang unang misis, dahil na naman nagpakasal, hindi pa nga nadedeklarang walang bisa ang kasal natin, nagpakasal ka na, kinasuhan siya ngayon ng bigamya. So yun yung napakagandang interesting story na bagong development po sa kaso ng bigamya. Kasi usually nung kami po ay talagang nasa law student sinasabi talaga bago ka makasuhan ng bigamya, basta nagpakasal ka ng pangalawang beses nang hindi pa na-declared na null and void ang iyong marriage, yung former marriage mo na valid and existing, makakasuhan ka ng bigamya. Pero eto na ang legal na marites. Mamaya, pag-uusapan natin yan. Pero as to the question, sabi, pwede ba na mag-file yung pangalawang parties o yung pangalawang pinakasalan ng kasong bigamya din? Na siya rin ay isang biktima dahil hindi niya alam yung valid and existing first marriage ng taong pinakasalan niya. Yan, di ba? So, pag-uusapan po natin yan. Magandang gabi muna sa lahat po ng mga nakatutok at nakikinig sa atin sa my Sky Cable Channel 129, Signal Channel 18, Destiny Cable Channel 129, Cable Link Channel 3, Bicol CATV System, TVC Cable Network, JP Cable TV, Madera Cable TV, sa DZRH News. Magandang gabi po. Ayan, sa mga laging nakatutok sa atin. Pag-usapang legal, no? Diba? Parang marami kayong matututunan. After nito, usapang pangkalusugan naman, di ba? So, ito yung mga programang serbisyo publiko na ibinibigay po sa atin ng DZRH. Violeta Zambrano, Roxanne Costo, Boboy Puertos, Michael Manalo, Elvis Sarmiento Escueta, Papa William, Papa Jovita, Mama Jovita, and of course si Nanay Connie na nakikinig din ngayon. Bon voyage pala, no? Ingat-ingat, bukas paalis na ang Posada family. Ayan, magandang gabi sa inyo. Hi po kina Cora Caburaw. Ayan, Jerry Sumagaysay, Florence Regalo na nanonood po sa May Laguna. Jericho Ferrer, Gael Enriquez. Sayang, hindi ako mahilig sa reunion. Ay, naku, Gael. Belen Rivera, Henry Dolohan, magandang gabi at mga nanonood po sa Botolan, Zambales at Las Piñas. Babalik po ang usapang legal kasama pa rin po si Attorney Cam. Diyan lamang po kayo. Ilan po muna ang mga paalala kasama pa rin po Attorney Cam sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagbabalik po ang usapang legal kasama pa rin po si Attorney Cam. Bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, usapang hiwalayan, usapang
bigamya. Ito muna, tatanggap muna tayo ng report mula kay Noche Cacas RH27. NCRPO naglabas ng 5 tips. Ito para hindi manakawan ng motorsiklo dahil kabila-kabilaan na po ang mga nananakawan ng mga motorsiklo. RH27 Noche Cacas, ibalita mo nga yan, Noche. Attorney Cam, good evening. Naglabas ng 5 tips ang National Capital Region Police Office upang makaiwas na manakawan ng motorsiklo. Una, maglagay ng alarm sa motorsiklo. Pangalawa, huwag iwanan ang susi na nakasaksak sa motor. Ang pangatlo, siguraduhin nakalak ang motorsiklo. 4, huwag magparada sa hindi nakikita at lalong-lalo sa madilim na lugar. At ang panglima, Attorney Cam, ay piliin ang mga lugar na ligtas at may CCTV na parking area. Ayon sa NCRPO, sa simpleng crime prevention tips ay makatulong para hindi mabiktima. Noche. 27, yes, Attorney Cam. Oo, Noche, ilan na ba yung mga nabibiktima nitong mga motorsiklo napping? Oo. Wala pang inilabas na datos sa Attorney Cam, pero napakarami na ang nanakawan ng motorsiklo dito sa NCR at mostly kasi Attorney Cam ay dinadala sa ibang probinsya at yung iba naman ay sinachap-chap at ibinibenta doon sa mga nagbebenta o nagtitinda ng motorcycle parts sa Attorney Cam. Lalong-lalo na yung mga bago. Ang mabilis na nakawin na Attorney Cam, yung scooter. Oo, okay. Yung mga scooter. Kaya babala ng NCRPO sa mga nagmamayari ng motorsiklo, huwag iparada basta-basta at titingnan muna sa paligid para hindi mabiktima ng motor napping. Balik sa iyo, Attorney Cam. Maraming salamat, RH27 Noche Cacas. Usapang legal pa rin po kasama si Attorney Cam. Pinag-uusapan po natin na pwede ba na magsampa ng kasong bigamya ang pangalawang asawa. Dahil kanina usapan natin, 'di ba? Kapag ikaw ang first party, doon sa first marriage, tas nagkaroon ng second marriage, parang titignan mo ang dapat lang mag-file ng kasong bigamya yung spouse, yung offended spouse doon sa first marriage, 'di ba? Pero ang sabi po ng Korte Suprema sa kaso ng People versus Nepomuceno, ang bigamya po, pwede pong mag-file, pwedeng maging offended party ang first o kaya naman yung second spouse. Sa second spouse, depende sa sirkumstansya. So ano yung sirkumstansya na sinasabi po ng Korte Suprema? Ang sinasabi ng Korte Suprema, ikaw na first spouse, whether si Mrs. or si Mr., yung offended spouse, tama, ikaw yung isa talaga na talagang isang party dito na tinamaan dahil biglang nag-contract ng second marriage, 'di ba? Nang valid pa ang inyong kasal. Existing pa ang inyong kasal. Pero ang tanong, alam ba nung pangalawang spouse na merong valid and existing marriage? Ito yung sinasabi ng Korte Suprema na depende sa sirkumstansya. Okay? Kung ang pangalawang spouse po, pangalawang asawa, wala siyang kamalayan, wala siyang kaalaman na yung kanyang pinakasalan pala ay meron ng unang marriage na kinontract. Siya po ay isa ring offended party, di ba? Siya rin po ay naloko ng pagkagwapo-gwapo o yung pagkaganda-ganda na nag-contract ng second marriage. Okay? So, ibig sabihin, sabi dun sa kasong People versus Nepomuceno, pwedeng magsampa ng kasong bigamya kahit yung pangalawang spouse na walang kaalaman doon sa
prior existing and valid marriage. Ibig sabihin, kahit nga hindi magsampa ng kaso yung first spouse yung spouse dun sa unang marriage, di ba? Kung siya ang nakadiscover na, teka, may nagsabi sa akin na eto palang taong pinakasalan ko ay meron ng unang pinakasalan at yung nagmarites sa akin ay witness pa, imbitado pa sa kanilang kasal. At na-verify mo na meron pala talagang valid and subsisting marriage, pwede kang mag-file ng kasong bigamya. Dahil ikaw na pangalawang esposo, pangalawang pinakasalan, ay isang offended party. Ikaw ay nagoyo din. Ikaw ay niloko din, 'di ba? So hindi lang ang first spouse dun sa first marriage ang pwedeng mag-file ng kasong bigamya. Again, clear na po sa atin na even ang second spouse, yung pangalawang pinakasalan, basta walang alam, pwedeng mag-file. At in fact, eto pa, kung halimbawang naunang nag-file ng kaso, itong si first spouse, dahil nalaman niya na nagpakasal ng pangalawang ulit. At doon, dahil sa kasong bigamya, doon niya nalaman na siya pala ay pangalawa. Okay? Bagamat meron siyang karapatan or kung gusto niya mag-file ng kasong bigamya, doon sa kaso kung saan siya ay inimplead, no? Na maaaring guilty rin sa kasong bigamya, pwede siyang magbigay ng depensa. And a valid good defense is that without knowledge dun sa first valid marriage. So, ibig sabihin, pwede siyang hindi mahatulan ng guilt sa kasong bigamya kung mapapatunayan doon sa kanyang depensa na siya ay biktima rin po ng panloloko. Siya ay isa ring offended party dahil hindi niya alam at wala siyang kamalayan na meron palang unang valid marriage at siya pala ay pangalawa na. Again po, ang bigamya ay may kasong, ay may penalty po yan na kulong. Okay? Ano yan? Nag-range po yan ng 6 years and 1 day to 12 years na pagkakakulong. Medyo matagal-tagal din po, no? Umibig ka lang ng pangalawa, nagpakasal dahil alam mong siya pala ang iyong dawan, pwede ka palang makulong kasi meron kang unang valid marriage contract. Okay? So, papaano naman po yung sa kapatiran nating mga Muslim, no? Dahil meron silang kumbaga nasa kanilang relihiyon, nasa kanilang paniniwala at pinapayagan sila, no, doon sa kanila na mag-asawa ng hindi lang isa. Pero again, meron po ito, hindi po ako nagmamagaling kasi hindi naman po tayo spokesperson ng ating mga kapatirang Muslim. Sa pagkakaalam ko po, bago po mag-asawa ng pangalawa, dapat meron pong consent ng first spouse niya at may kakayanan po, no, na bigyan ng kaparehong pamumuhay doon sa una niyang asawa, yung kanyang magiging susunod na asawa. Ang tanong, merong mga iba po ang ginagawa nila, no? Sila po ay merong iba na mga ibang relihiyon na nagko-convert ng maging sa kapatiran nating mga Muslim upang ang rason nila ay makapag-asawa ng iba, no? Sa kaso po na Nolyora versus People, kung ako nagkakamali, no, yung Nolyora case, sinabi ng Korte Suprema doon, kung ikaw ay nagbalik Islam, no? Balik Islam ang tawag doon ng ating mga kapatirang Muslim. Kung ikaw ay nagbalik Islam,
pero hindi mo isinasabuhay ang kanilang pamumuhay, ang kanilang paniniwala, bagkus kaya ka lamang nagbalik Islam or nag-convert na maging Muslim ay para mapakasalan yung ibang babae. Sabi ng Korte Suprema, ikaw ay maaaring ma-convict ng bigamia. Okay? So mamaya pag-usapan po natin, no? Yung kaso ng Pulido, yung nabanggit natin, yung kaso ng Pulido case kung saan eto naman po ay nagpakasal sa iba pero meron nang nakahain, nag-file na siya ng declaration of nullity of marriage, no? Doon sa kanyang first marriage. Kumbaga, masyadong lang to. Itong si Pulido, yung sa Pulido case, masyadong atat, no? Hindi talaga inantay yung deklarasyon ng korte na walang bisa ang kanilang kasal, nagpakasal na. Ngayon, dahil nainis yung asawa, kinasuhan ng bigamya. Kasi hindi pa nga, wala pa nga hindi ka makapag-antay, masyado kang atat hindi pa kinakat hindi pa sinasabi ng korte na walang bisa ang kasal natin. Masyado kang mabilis. Para kasi the flash, sabi siguro nung kanyang misis, So, kinasuhan po ng bigamya. Pero, ang expected ng lahat, dahil nga dun sa mga prior jurisprudence, pasok pa rin yan sa kasong bigamya. Kasi, sabi, sa mga landmark cases, pag hindi pa po napapawalang bisa ang kasal, basta nag-contract ng second marriage, sa pool ng bigamya. Pero sa kasong ito, iba po ang sinabi ng Korte Suprema. Mamaya, ikukwento ko sa inyo ang legal na marites sa pagbabalik po ng usapang legal. Shout out muna kay Darcy. Shout out din po kila Miss Miggy na nakatutok sa atin ngayon. Magandang gabi rin po sa mga nanonood sa atin. Ito po, baka makalimutan ko ayan, Boboy Puertas, ayan, si Aldos Villamater, Erlinda Agloco, Sarmiento Evitz, and Miss Grace. Again po, babalik po ang usapang legal. Ilan po muna ang mga paalala. Diyan lamang po kayo, kung wala po kayong ginagawa at hawak nyo po ang phone ninyo, punta kayo ng TikTok, hanapin nyo lamang po Attorney Cam, ATTYCAM. Oras po natin, 15 minuto, 14 na minuto. Makalipas ang 7:00 ng gabi. This time check is brought Try nga natin na minsan, mag-live nga tayo sa TikTok. Dami nagre-request doon, Attorney Cam. Pwede ba mag-live ka naman kapag nasa DZRH ka? So, try natin, no? Para makita natin kasi may mga din tayo doon. Live viewers din tayo. Anyway, sabi nila, ang puso isa lang. Bakit ganon? Ang puso parang dual SIM na rin ba? Kung ikaw po ay nagpakasal, ayan, siguraduhin na si Mrs. lang ang nag-iisa sa puso mo at maging tapat at totoo. Sabi nga nila, di ba, ang kasal, hindi yan parang kanin na mainit. Kapag napaso ka, iluluwa mo. Di ba? Kaya alam nyo po, best decision in life na didesisyonan nyo sa buong buhay nyo ay yung magiging kapartner ninyo in life. Totoo yan. Sabi nga ng aking nanay, ang pag-aasawa, swertihan lang yan, nak. Sabi ko naman sa tatay ko, Tay, paano mo ba malalaman na siya na si Dawan? Ang iyong makakasama habang buhay. Sabi ng tatay ko, kapag nagmulat ka ng iyong mata, at pag nakita mo siya, hindi mo pagsasawaan ang kanyang pagmumuka.
Tatay ko romantiko talaga eh. At sabi niya, no, parang dapat daw hindi ka magpapakasal sa isang taong hindi, bagamat hindi mo mahal, parang naaawa ka. So, iba daw ang naaawa sa pagmamahal. Mga ganun yung mga ating mga mga magulang, mga lolo't lola, 'di ba? So ito nga po yung kaso again yung Pulido case po kasi ito po yung isang kaso kung saan kinlarify po ng Korte Suprema, nagkaroon po ng bagong doktrina pagdating po sa kaso ng bigamya. Again, sa kaso ng bigamya, ang sabi natin doon, kapag hindi mo pa napapawalang bisa ang kasal mo at nagpakasal ko uli, sapul ka ng bigamya. Pwede kang makasuhan ng bigamya, pwede kang makonvict sa kasong bigamy. So itong Pulido case na ito, yung petitioner po dito, si Sir Pulido na lang, si Sir Pulido, siya po ay merong unang asawa, meron siyang unang misis. Ngayon, siguro hindi na nag-work out ang kanilang relasyon. Si Sir Pulido po ay nag-file ng Declaration of Nullity of Marriage. Ibig sabihin po kasi ng Declaration of Nullity of Marriage, ang inyong kasal, sa simula pa lamang, wala ng bisa. Unlike sa petition for annulment, pag sinabing petition for annulment po, pag nag-grant yung annulment ninyo, valid ang inyong kasal, pero dahil sa depekto, ito ay napawalang bisa. Pag Declaration of Nullity of Marriage, dinedeklara mo na yung kasal ninyo sa simula pa lamang wala ng bisa. So nag-file siya. Pero dahil nga si Mr. Pulido ay nagmamadali, so pinakasalan niya yung kanyang pangalawang misis. Siyempre, nagalit ang misis na una, kasi nga naman nasa korte pa nga yung ating Declaration of Nullity of Marriage, nagmadali ka, nagpakasal ka na, wala pang sinasabi ang korte na wala itong bisa. So, kinasuhan niya ng bigamya. Ngayon, sabi ng RTC, wala pang declaration ng nullity of marriage Convicted ka, ikaw ay lumabag sa kaso ng bigamya. Okay? So, inapila ng Mr. Pulido ang kanyang kaso sa Court of Appeals, no? Ngayon, sabi ng Court of Appeals, tama ang RTC, tama ang trial court, no? Di pa naman na papawalang bisa ang kasal nagpakasal ka kaagad. Guilty ng bigamya. So, hindi pa rin po nakontento si Sir Pulido. Inakyat niya pa rin po sa Korte Suprema. Siguro sa tagal ng usad ng kaso, pagdating sa Korte Suprema, nadeklara ngayon sa RTC, IMUS, kung doon nagkakamali, no? Na wala ngang bisa. Napatunayan doon na wala ngang bisa yung kanyang kasal. In fact, ni-raise niya rin yung question dapat nga na hindi i-take cognizance ng korte yung kaso ng bigamya kasi meron prejudicial question. Meron kami naka-pending na case na Declaration of Nullity of Marriage. Hindi pa nga yun Tapos, eto na, bigamya. So, with this development, umakyat sa Korte Suprema, sobrang tagal. Nagkaroon ng desisyon doon sa Declaration of Nullity of Marriage nila. Napawalang bisa ang kasal ng una, no? Doon sa unang kasal ni Mr. Pulido siguro, Ngayon, ang sabi ng Korte Suprema, ayan. Iba ang yung with respect daw po kasi dun po nagbabase sa Article 40 ng Family Code. Sabi kasi sa Article 40 ng Family Code, no? Dapat daw sa Article 40, 'di ba, for the purpose of remarriage, kailangan madeklara muna na walang bisa ang unang kasal. Okay? For the purpose of remarriage. Ayan. Ngayon, sinasabi nila, sabi ng korte na dapat hindi ito ini-extend for the purpose of remarriage. Hindi ito ini-extend doon sa
criminal case, 'di ba? So dapat yung for the purpose of remarriage na ipapawalang bisa mo ang kasal, so hindi mo siya ipapasok hanggang sa kasong kriminal. In fact, pag na-declare na walang bisa ang iyong kasal, sa simula pa lamang, declaration of nullity of marriage, kahit nakasuhan ka ng bigamya, ikaw po ay hindi ka magkakaroon ng guilty verdict dun sa case na bigamy. Lalo't napatunayan na yung unang marriage mo, unang case dun sa marriage mo ay void ab initio. Yun. Walang bisa sa simula pa lamang. Walang bisa. So, in light of dun sa Pulido case, no, yung judgment ng nullification of marriage, pwedeng mawala ang iyong criminal liability kung sinampahan ka ng kasong bigamya. 'Di ba? So, yun yung doktrina na na-lay down ngayon kay Pulido case, no? Okay. So, yun, no? Believe din ako kay Mr. Pulido. Tsaka dun sa abogado ni Mr. Pulido. Dahil, kung iisipin mo, no, during pag nag-revisit ka ng mga previous doctrines when it comes to bigamy, basta, hindi po wala pang bisang sinasabi ang Korte Suprema na hindi nadedeklara na walang bisang inyong kasal, pwede kang kasuhan ng bigamya. Ngayon, kung ang base sa inyong kasal, no, base sa kasal ninyo na ideklara na walang bisa sa simula pa lang inyong kasal, at ikaw ay nagpakasal while pending ang kaso, at nanalo ka doon sa case na yon, excuse ka sa kasong bigamy. Ligtas ka sa kasong bigamya. Hay! So may mga ganito po na mga bagong jurisprudence, no, na maganda na naipapaliwanag natin, na sasabi natin yung mga legal na marites. Ay, masarap pagbasa pag ganito, parang chismis. Anong chismis dyan? Oy, Marce Panyera, ito na ang bagong latest sa kasong bigamy. So, pag mga ganito, no, i-share po natin yung ating mga latest jurisprudence from the Supreme Court, para naman po maging ano din po natin, gabay natin, no, sa mga kaso na ganito. Basta ako again, ang gusto lang natin sabihin, ayan, sa mga nagpapakasal or magpapakasal, siguraduhin nyo na siya na ang the one. At kapag siya na nga yung the one at talagang eto na, nagpakasal na kayo, yung commitment ninyo to stay loyal, ayan, dapat nandyan pa rin. Tama, di ba? Sabi nila, dami sinasabi naman ni Attorney Cam. Hanapin niyo na lang po ako sa sa aking TikTok account, Attorney Cam, ATTYCAM. Magkakasama pa rin po tayo every Monday, Wednesday, and Friday na po tayo. At i-invite din tayo ng mga ibang mga panyero natin para maganda ang usapin. Sana ba si Panyero Edward Chico? Text ko nga ito, si Panyero Edward Chico. Napakasarap kausap kapag usaping legal ang pinag-uusapan. Ayan. Maraming salamat again po sa mga tumutok sa atin. Abangan nyo po, mamaya po, susunod naman po ang usapang may kinalaman sa pangkalusugan. Yan. Pag medyo tumatanda na po tayo, nagkakaedad na, kailangan natin tong mga programang ganito. Actually, dapat nga, hindi lang sa pagtumatanda na eh. Ngayon pa lamang, no, yung mga nakikinig sa atin na ang mantra ay YOLO, you only live once. Eh kung gusto mong you only live once, pangalagaan ang kalusugan. Ayan, susunod na si Cheska Bobadilla San Diego. At o kaya si Elanie, no? Baswell.
Maraming salamat muli po. Nakasama po ninyo. Ako po si Attorney Cam para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang gabi po sa lahat. Oras po natin, 7:29 ng gabi.